To start, this presentation po will cover yung the followings, yung ating recent ENSO conditions, the weather systems that affect our country from January to February 20 to 2026, and yung climate assessment as well na in terms of rainfall and temperature, and also the summary. For the ENSO, let's define it first, yung ENSO. So, it's ENSO, when we say ENSO, ito po yung interaction ng mga pagbabago ng temperatura, particular dito sa ating dagat Pasipiko, and yung kaakibat na pagbabago din ng ating atmosphere dito rin po sa Pasipiko. Now, itong malawakang pagbabago na ito ay nakakaapekto po sa klima sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na rin po dito yung ating bansa. Now, to monitor po itong ENSO conditions, Pag-asa use these two indices. The Nino 3.4 SST anomaly, which represent po yung ating oceanic indicator o yung changes ng temperature ng karagatan dito sa rehiyon na ito. And then for the atmospheric indicator, we have the Southern Oscillation Index. So ito naman po ay yung difference po ng pressure level between Darwin and Tahiti. Now, guided by this threshold or set of threshold, we can say kung ano na ba yung current ENSO conditions, wherein kapag beyond the red line, so it indicates El Nino, and beyond po sa blue line, it indicates La Nina. Now, as of this January, so since September to January, both of these oceanic and the atmospheric indicators indicate or at La Nina levels. Now, what does it mean? So this might, like the regions in maritime continent po and the parts of Southeast Asia, might experience the La Nina impact, which is also include po yung enhanced rainfall o yung pagdagdag ng mga pag-ulan dito sa ating bansa. Now, because of that, as of January 26, 2026, the Pag-asa ENSO alerts system remains at the La Nina status. Now, according to the La Nina Advisory number 3, which is also released, kasabay po ng ating ENSO alert system status. So, it also informed the public about dun po sa ating ongoing na weak La Nina sa Tropical Pacific. Now, this slide po ay pinapakita lamang ng yung timeline ng pag-issue ni Pag-asa ng mga Pag-asa issuance for this La Nina event. Now, as earlier as that second quarter of 2025 ay meron na po tayong nakitang mga posibilidad na magkaroon pa tayo ng La Nina conditions. And kaya noong August 26, nagkaroon po tayo ng press statement for the La Nina Watch. And then for the September 15, ay na-erase po natin ito into ay La Nina alert. Then for December 4, nag-issue na rin po tayo agad nung once na na-meet na nito ang criteria for the La Nina conditions. So nag-issue na po tayo ng La Nina Advisory number 1. And then number 2 for January 7. And then yung pinaka-latest po is yung ating Advisory 3. For the weather systems po na nakaapekto sa ating bansa during January to February 22, so ito po yung mga current na nakaapekto. One of them is yung ating northeast monsoon, which brought po yung malamig at dry na weather sa northern and western part of the Luzon. Now, mayroon din po tayong mga rain-bearing systems such as yung shear line. We have the ITCCA, the easterlies, and then localized thunderstorm, as well as yung low pressure areas. And also yung ating dalawang tropical cyclone, si TS Ada noong 14 to 21 ng January, and si TS Basyang noong February 3 to 7. So all of these systems po ay nagpaulan sa bahaging eastern coast ng bansa, including ating Visayas and yung Mindanao. Para naman po sa TC track and yung associated rainfall nitong si
TS ADA. So makikita po natin dito sa map na ang mga pag-ulan po ay mostly ay ang affected areas po ay sa Region 5, Region 8, and Caraga. Now these areas po, ang naitalang casualty based po doon sa ating available data is 2 dead and 2 injured. For TS Basiang naman po, so most of the associated rainfall o yung mga pag-ulan po na naihatid niya ay nakaapekto sa may western to central Visayas and some areas po sa northern to eastern Mindanao. So ito po ay nagtala po ng mga damages sa infrastructure na nagkakahalaga ng 260,000 po. So most of these mga impact po na ipinapakita ko po ay naipakita na rin naman po ni Miss Eileen kanina sa kanyang presentations. So similarly po, so mga sa ipinakita po na impact or documented impact ni Bagyong Ada and Bagyong Basha na naipakita na rin po ni Miss Eileen kanina. So ito lamang po ay mga snippet na rin po or mga documented photos from the DRR and other mga social media and yung ating mga news article. So na naka-document po ng mga effect po ni Ada and ni Basiang sa Mindanao. Now, for the rainfall assessment po for the January 2026, so I will discuss muna po yung definition ng above normal and near normal, below normal, and way below normal. So pagka sinabi po natin na way below normal, so nakatanggap po sila na mas mababa pang pag-ulan sa 40%, while below normal naman po is 41 to 80%, and near normal is 81 to 120. While the above normal or yung mga blue, yun naman po ay greater than 120%. So sa January, ang inaasahan po natin pag-ulan ay mostly ay affected po ay Eastern Coast and then Mindanao area. Pero yung actual po na pag-ulan na natanggap po natin as of January ay mostly affected po similarly doon sa eastern part and then Visayas and then Mindanao po. Kaya kung mapapansin po natin doon sa ating percent normal, mostly po or malaking bahagi po ng Visayas region ay at saka sa Southern Luzon ay nakatanggap ng near to above normal rainfall condition. Habang doon naman po sa Luzon and sa Mindanao ay mostly way below to below normal rainfall conditions. Para naman po sa February 1 to 22, so ang inaasahan po natin pag-ulan para po sa buwan na ito or up to 22 is mostly ang apektado po ay eastern parts of the country and then Mindanao area. Pero sa actual po na pag-ulan, so makikita po natin na maraming bahagi po sa Visayas at Mindanao ay nakatanggap po ng mataas na amount ng pag-ulan. Kaya kung may papansin po natin sa ating percent normal ay malaking bahagi po ng ating Visayas, Southern Luzon and then Mindanao ay nakatanggap po ng near to above normal rainfall conditions. Habang dito naman po sa Northern Luzon at Central Luzon ay way below to below normal rainfall conditions. Para naman po sa ating temperature assessment, so malaking bahagi po ng ating bansa noong January ay nakatanggap ng near or nakaranas ng near to slightly below average temperature. Na mayroong mga bahagi po na below to below average po na makikita po natin dito sa Northern Luzon. While doon naman po sa Visayas and Mindanao is near to slightly above average temperature na may mga nai-record din po na above average temperature doon sa may northern part ng Mindanao. For the extreme temperature na na-record po natin, so yung highest maximum temperature po ay naitala sa Zamboanga City noong January 20, which is 35.4 degrees Celsius. Habang sa NCR, ang pinakamataas sa temperatura ay naitala noong January 20 din, that is 32.4 po sa Naiya, Pasay City. For the Baguio, for the pinakamababang temperatura po
Sa Baguio City ay naitala noong January 23, that is 10.6 degrees Celsius. Habang sa NCR, ang pinakamababang temperatura na naitala is January 29, 19.2 degrees Celsius sa Science Garden, Quezon City. Wala po tayong extreme temperature record na na-surpass. Kaya, so in historical record po natin. For the temperature assessment po for the February 1 to 22, so most of the country po ay nakaranas ng near to slightly above average mean temperature, and na meron may mga ilang stasyon po na naka-record naman po ng below average temperature, particular na po sa Visayas at sa Mindanao. Para sa mataas na temperatura na nai-record po sa buwan ng February up to 22 ay sa San Jose Occidental po, that is 36 degrees Celsius noong February 16, habang sa NCR ay 32.9 degrees Celsius naman po sa Naiya, Pasay City. Para sa pinakamababang temperatura, noong February 5 po ay naitala sa BSU La Trinidad ay 10.4 degrees Celsius, habang sa Science Garden naman po ay 19.4 degrees Celsius. So wala pa rin pong extreme record na na-surpass historically sa buwan ng February as of February 22. For the summary, so ito na po ang ating summary. So ang ating ENSO alert system status ay still is La Nina status. Ang ating advisory is number 3. For the rainfall assessment for the January, so generally way below to below normal rainfall conditions for the most parts po ng ating Northern Luzon at sa Mindanao, while near to above naman po from Central Luzon to Visayas region. Para sa temperatura, so near to slightly above, below average mean temperature po sa most parts ng Luzon hanggang Eastern Visayas, na merong mangilan na stasyon na naka-experience ng below to way below average temperature, while sa Visayas and Mindanao ay near to slightly above mean temperature. Para naman sa February 1 to 22, generally way below to below normal in most parts of Northern to Central Luzon, and for NCR up to Mindanao ay near to above normal rainfall conditions. And then for the summary ng temperature ay most parts of the country near to slightly above average, with a slightly below and below average po na na-record naman in some stations sa Visayas and Mindanao. Yun lamang po at maraming salamat po sa lahat sa pakikinig. Yan, maraming salamat po, Miss May, for your very comprehensive presentation. Bago po tayo magtungo sa susunod na presentation, kung kayo po ay may katanungan po para sa ating mga presenters, please feel free po to type it in the chat box po dito sa Zoom o kaya naman sa comment section sa ating pong viewers sa Facebook and YouTube. Yan. So, para naman po ihatid sa atin yung ating forecast or subseasonal to seasonal forecast for the next 2 weeks, tawagin naman po natin si Mr. Ryan T. De Ocampo, Weather Specialist mula sa Climatology and Agrometeorology Division ng DOST Pagasa. Sir Ryan? Maraming salamat, Binibining Joanne. Muli po, hello at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po at kasama namin kayo sa ika-100 at 93 Climate Forum. Ako po muli ang inyong lingkod, si Ryan De Ocampo mula sa Climatology and Agrometeorology Division. At ihahatid ko po sa inyo ngayon ang subseasonal to seasonal forecast. Narito po ang balangkas ng aking iulat sa inyo ngayon. Ayan, umpisa na po natin. Ano po ba ang subseasonal forecast? So, familiar na po tayo kung ano po yung pagtataya, kung ano yung panahon sa susunod na mga ilang araw. Ito po ang tinatawag natin na weather prediction. Samantala, sa kabilang bahagi naman po, sa mas mahabang panahon ay meron tayong tinatawag na seasonal prediction. Ito po ay mula sa 1 buwan hanggang sa 6 na buwan na pagtataya. Kung mapapansin po ninyo, meron pong gap
At ang subseasonal prediction naman po ang nagsisilbing tulay upang magdikit po ang pagtataya natin na ito. Na ito. At ang layunin po nito ay makatulong upang mas mapataas pa natin ang pag-forecast natin ng mga weather systems na maaaring magbigay ng high impact sa ating bansa tulad ng pag-ulan at bagyo. Ano po ba ang mga pangunahing sources ng S2S predictability? Pangunahin na po dito ang Madden-Julian Oscillation or MJO at ang El Niño Southern Oscillation na binahagi na po ng ating kasamang si Binibining May. Bakit po mahalaga ang pagmo-monitor natin ng MJO? So ang MJO po ay isang kumpol ng kaulapan na umiikot sa ating planeta. Kung ito po ay active, magkakaroon po ng mas mataas na probability na magkaroon ng pag-uulan. Samantalang kung wala naman po itong kaulapan na ito, ay magkakaroon po ng mas mataas na posibilidad na walang pag-uulan. So, sa halimbawa po sa ating bansa, sa Pilipinas, ang MJO po ay maaaring mag-enhance o magpataas ng probability o maaaring magpababa ng probability ng pag-uulan. Bukod pa dito, maaari din po itong maging modulator ng pagbubuo ng mga bagyo. So, nasaan na po ba ang MJO? Ito po ang tinatawag natin RMM. Kung mapapansin niyo, para po itong orasan. Sinasabi po nito kung nasaan na po ba ang MJO. So, ito po. Mula po siya sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 8. At tignan lang po natin, ang 4 and 5, ito po yung tinatawag natin na maritime continent kung saan kasama po ang Pilipinas. Nasaan na po ang MJO? Ito po ay nasa bahagi na ng Indian Ocean. At kung mapapansin po ninyo, ay pahina na po ito. Meron po itong maliit na bilog dito sa gitna, at kapag ang MJO signal ay pumapasok po dito, ang ibig sabihin po nito ay pahina na po ito. Sa susunod na 2 linggo, ayon sa mga global models na ating dinignan, patuloy po ang paghina ng MJO signal. Wala po tayong nakikita na possible na makaapekto at least sa subseasonal forecast sa maritime continent. Ngayon naman po, narito na po ang ating forecast para sa susunod na 2 linggo. Unahin na po natin ang TC threat o Tropical Cyclone Threat Potential. At kung mapapansin po ninyo, wala po tayong nakikita na posibilidad na magkaroon ng bagyo sa susunod na 2 linggo. At kagayon pa man, ibahagi ko lamang po sa inyo ang kalimitang track o daanan ng bagyo tuwing buwan ng Pebrero. Ang una po ay nagre-recurve lamang po siya pagkatapos pumasok. Samantalang ang isa pang kalimitan ay pumapasok po siya at natutunaw po bago po tumama sa kalupaan. Samantala sa buwan ng Marso ay halos parehas lamang po. Ang una na kalimitang nagiging daanan ng bagyo ay pumapasok po ito at nagre-recurve o lumiliko. At ang pangalawa naman po ay pumapasok sa bandang Visayas at Mindanao area at tumatama sa kalupaan bagamat matutunaw na po habang tumatawid po o habang papasok sa West Philippine Sea. Samantala, andito naman po ang tinatawag nating rainfall exceedance probability forecast. Ang ibig lamang po sabihin nito ay gaano po kataas ang posibilidad o ang tsansa na ang ulan sa isang linggo ay maaaring humigit sa 50 millimeters, 100 millimeters, 150 millimeters. At kung mapansin po ninyo, kapag may nakita po tayong pula sa mapa, ibig sabihin po nito ay mataas po ang posibilidad. So kung green naman po o luntian o kung wala pong kulay, ibig sabihin po ay mababa po ang posibilidad na magkaroon na humigit ang ulan sa mga threshold na ito. At kung mapansin po natin, wala po tayong nakikitang mataas na posibilidad. Maliban na lamang po sa may katamtamang probability dito po sa may bandang Kanlurang at Timog Mindanao. Samantala sa pangalawang linggo, Marso 4 hanggang 10, mapapansin po natin na meron pong katamtaman na posibilidad na humigit sa 50 millimeters ang pag-uulan sa linggo ng Marso 4 hanggang 10 sa malaking bahagi ng Pilipinas. Maliban sa
kanlurang bahagi ng Luzon. At bilang pagbubuod po, narito po ang mga maaring makaapekto sa ating klima. At ang TC formation, wala po tayong nakikita na bagyo. At sa rainfall outlook naman po ay mayroon po tayong mas tuyot kaysa karaniwan na pag-uulan. Ang mga produkto po na ito ng climate monitoring ay matatagpuan po sa ating website at TC Threat Potential Forecast at Subseasonal Forecast. Ayun lamang po, maraming salamat. Kayo na pong bahala, Binibining Joanne. Yan, maraming salamat, Ginoong Ryan, sa iyong napakalinaw na presentation. So bago tayo magtungo sa climate outlook, tayo po ay magkakaroon muna ng 10-minute health break. So tayo po ay magbabalik ng 10 o'clock. 5-minute health break lamang po. Ayan. Maraming salamat po. So kung kayo po ay may katanungan, please feel free po na i-type sa ating chat box o kaya naman sa my comment section para sa mga nanonood sa Facebook at YouTube. Ayan, so see you po ng 10 a.m.